Hi, this is KG Canaleta and you're watching PH Bucket. Yo, what's up mga brody? This is PH Bucket. Si Japit Aguilar, Bobby Ray Parks Jr. at si Kai Sotto ang mga Pinoy na minsan nang napansin ng mga scout mula sa NBA dahil nakitaan sila ng mga scouts ng potensyal na maging isang NBA player. Pero alam nyo ba mga brody na merong Pinoy na 14 years old noon ang nagawang mapansin ng isang NBA team? Sino siya? At ano na ang nangyari sa dapat ay future NBA player na to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga brody. Pero bago nga ang lahat, please like and subscribe and hit the notification bell button para mas marami pa kayong mapanood na ganito mga video. Way back 2003, mayroong 14 years old na may malaking potensyal sa paglalaro ng basketball. Tapos samahan pa ng tangkad. Kaya dito agad napansin ang kababayan nating si Gian Chu ng isang NBA team na Golden State Warriors sa edad na 14 lamang mga brody. Hanap diba? Dinaig pa si Kai Sotto. At dahil mas gustong mabigyan na exposure ng Golden State si Gian Chu at masanay sa mas magagaling at mas malalakas na kalaban, ay nirekomenda ng scout si Gian sa isa niyang kaibigan na assistant coach sa Amerika na mula sa Desert Christian Academy. Pero baka nga dahil sa sobrang bata pa ni Gian noong mga panahong iyon para umalis ng Pinas at manirahan sa Amerika nang walang kasamang magulang, hinintay muna ng kampo ni Gian na si Gian ay makatungtong sa tamang edad. Kaya bago umalis ng Pilipinas si Gian, naglaro muna ito para sa Ateneo Blue Eaglets. Dito, dinodomina ni Gian ang ilalim sa UAAP Juniors. Lalo na't bibihira pa talaga sa high school ang ganyang katangkad na 6'8" noong mga panahong yan. Heto nga at panoorin natin ang ilan sa mga highlights ni Gian sa huling taon niya sa UAAP Juniors. Sa napanood nyo mga brody, kita nyo may potensyal talaga si Gian nung na 16 years old siya, diba? Hindi naman siguro ma-attract basta-basta ang isang NBA scout kay Gian kung wala silang nakitang potensyal sa kababayan natin. Nga pala, bago ang lahat mga brody, sa mga napapaisip ngayon at noon kung si Gian ba ay kapatid ng isa pang big man ng Ateneo na si Gio Chu, ang sagot po mga brody ay hindi. Dahil panganay po si Gio sa kanilang pamilya, 3 silang magkakapatid at 2 dito ay mga bata pa. Pero siguro mga brody, magkamag-anak sila. Medyo hawig magkasintangkad at magkaapelyedo pa, diba? Pero ewan din natin. Anyway, balik tayo sa ating main topic mga brody. After nga ng junior season ni Gian sa Ateneo, lumipad na nga ito sa Amerika para tanggapin ng alok na scholarship at paglalaro mula sa Desert Christian Academy. Mukha naman naging consistent ang pagpapakitang gilas ni Gian sa Amerika despite na sa Pilipinas lang siya lumaki at natutong maglaro ng basketball. Pero pinatunayan niya sa Golden State Warriors na naka-scout sa kanya na hindi sila nagkamali sa kanya dahil nag-average lang naman si Gian sa final year niya sa Desert Christian Academy ng 16.6 points per game, 11.7 rebounds, 1.3 blocks per game at meron siyang 52% mula sa field. Tapos hindi pa bababa sa 20 puntos ang nagawa niya sa 8 games sa 24 total games niya. Ang pinakamagandang laro ni Gian na magtala siya ng 29 points para matulungan tambakan ng eskwelahan nila ang Bloomington Christian. Dahil nga dyan, napasama si Gian sa All-Conference second team at hindi nga lang sa hardcourt magaling si Gian dahil magaling din ito sa academics. Nagawaran nga din ito ng World Quiz Academic Team dahil sa pagiging A student ito sa kanilang paaralan. Sa maingay na pangalan ni Gian sa kanilang eskwelahan at maging sa high school basketball sa Amerika, nagawa siyang maibalita sa isang TV news sa Amerika. Our Carl's Jr. Star of the Week was first noticed in the Philippines by a scout from the Golden State Warriors. You see, Gian Chu is hard to miss. Kate Longworth reports our Star of the Week stands out in size, athletic skill, and academics. His high school basketball coach has coined him the Gentle Giant.
And at 6'7", it's easy to see Jian Chu has lived up to his name. Jian has just got a good personality, very soft in his nature, and you try to get him fired up and mean, but that's just not in him. Were you always the tallest kid in class? I used to be in the middle of the class, 2nd grade. Then 3rd grade, I was tallest in class. The senior looks at home on the basketball court as he leads the first-place Conquerors in scoring. Jian's done a tremendous job for us. But the reality is, Chu is far from home. 2 years ago, the 18-year-old left his family in the Philippines to attend Desert Christian. I used to rely on my parents' everything. I learned to be an individual, to grow up on my own, manage my time, and just work on who I'm supposed to be. What's been your favorite thing about America the last 2 years? School, friends, and basketball. And probably in that order. Not only does Chu want to earn a basketball scholarship to a Division I or II school, but he also wants a solid education. It's kind of a dream of mine to be a doctor, to help other people, and for me to get into a good college. His grades are more important to him, which I totally support. But he still works super hard out here on the basketball court, which is a reflection of how hard he works in his academics. All the hard work all my teammates put in day out is what actually makes it more worthwhile. It's a dream come true. Jian lives with a teammate and their family. The Golden State Warriors coach who noticed him in the Philippines is friends with an assistant at Desert Christian, Vern Vegso. He said, hey, I can bring you over here, get you a good education, get you to play some basketball, and he's made the most out of that opportunity. His parents. After na magandang karir ni Jian sa high school, ang daming naging interesado ng mga NCAA Division I school sa ating kababayan. Pero mas pinili ni Jian na mag-commit sa isang Division III. Dahil kung naaalala nyo ang sinabi ni Jian sa balita, pangarap daw nito maging doktor at noon pa man focus din daw talaga siya sa pag-aaral. Dahil alam niyang pag sa Division I school siya naglaro, siguradong puro basketball na lang ang magagawa niya kaysa mag-aral. Kaya pagtungtong ni Jian ng college sa unang taon niya noong 2007 para sa Oberlin College na isang Division III, nabigyan naman ito ng mahabang minuto at naglaro ito ng 25 games sa 26 game na kabuuan ng liga. Tapos 17 pa dito ang starter siya. Nag-a-average si Jian sa rookie season niya ng 5.4 points per game, 2.3 rebounds per game sa loob ng 19 minutes per game. Maganda naman yung minuto na ibinigay ng team kay Jian, pero mukhang hindi niya naibigay yung pangangailangan ng team, especially sa rebounding. Sa loob kasi ng 19 minutes niyang paglalaro sa loob ng court, meron lang siyang 2 rebounds per game. Ang baba nun para sa isang 6'10" center, diba? Ang pinakamaganda lang ni Jian na nilaro dyan na magtala siya ng 15 points, 6 rebounds kontra Kenyon College. Sa sophomore season naman ni Jian, dito unti-unti nang humihina sa paglalaro ng basketball si Jian dahil 6 games na lang ang inilaro ni Jian, tapos bali-balita na ilang beses pa siyang nagtamo ng mga injuries, katulad na lang ng ankle injury. Dito mas pinabagal ng mga injury si Jian sa paglalaro ng basketball. At sa taong 2009 hanggang 2012 wala na nga tayong nakitang Jian Chu sa NCAA Division III. At nang makagraduate na si Jian ng college, dito muling umuwi ng Pilipinas si Jian para sumabak sa 2012 PBA draft, kung saan nakuha siya ng BMIG sa round 2 27th pick overall. Ang layo sa expectation ng karamihan ng mga panahon na yun, from NBA prospect to second rounder sa PBA. Grabe, diba? Napaganda naman ang binagsakan na team ni Jian dahil napasama siya sa isa sa mga namamayagpag na team noon sa PBA sa pangunguna ni Coach Tim Cone. Napasama pa nga si Jian sa pagiging Grand Slam ng San Mig noong 2013 sa Governor's Cup. After hindi mabigyan ng playing time sa San Mig, nalipat si Jian para sa Barako Bulls. Pero sa pagkakaalam ko mga brody, hindi rin ito nabigyan dito ng pagkakataon makapagpakitang gilas. At after nga nun, wala na nga tayong naging balita pa sa minsan naging future NBA player para sa Pilipinas. Pero nakaraang taon lang, muling may Jian Chu tayong nabalitaan. Marahil lang iba sa inyo nabalitaan na to. Dahil naging isa ng ganap na doktor si Jian mga brody. Kung naalala nyo ang sinabi niya sa balita, napangarap daw niya maging doktor. Siguro doktor talaga ang first option niya at second option lang ang basketball. Kaya hindi na din siya siguro nagpatuloy pa sa pagbabasketball kahit sa edad na 24-25 pa lang nilisan na niya agad ang mundo ng basketball. Hindi man pinalad at sinuwerte si Jian sa larangan ng basketball, pero pinalad naman siya sa pagdodoktor at sinuwerte pa sa kanyang girlfriend.
Please like the video mga brody kung nagustuhan nyo ang ating video. At pakilagay and follow na din ako sa aking mga social media account na nakalagyan sa description sa ibaba. This is PH Bucket. Thanks for watching mga brody. I'm out.